Hollywood TV. Alam na niya kung kanino nagmana si Laika ng kakulitan nito. Habang kumakain sila ay kung ano-ano mga tinatanong sa kanya ng maglola. Hindi lang niya magawang magsuplado dahil kliyente nila ang mga ito. Kung hindi siguro nakapwesto ang jewelry shop na iyon sa loob ng mall nila ay baka nilayasan na niya mga ito. He really wanted to go and do what he intended to do, but it seemed the two won't easily let him escape. He sighed and tried to excuse himself. "I'm sorry ma'am, but I need to go." Paalam niya kay Lola Leia at inignora si Laika na katabi ng kanyang lola. "Why?" "May trabaho pa po kasi ako." He secretly hoped she would understand him. Total, gaya nito na naghahanap buhay rin ng araw na iyon, ay hindi naman siguro nito itatanong kung bakit nagtatrabaho siya sa araw ng linggo. "Ano ba kasing gagawin mo at kailangan mong umalis agad?" Halatang naiinis sa tanong ni Laika sa kanya. Kanina pa kasi itong hindi niya pinapansin. "I need to check what needs to be improved in our mall." Paliwanag niya sa mga ito para maipaunawa na importante ang gagawin niya kaya wala siyang oras para sa mga ito. "I can help you with that," sagot ni Laika. "Actually, tingin ko mas maganda kung mas maraming kainan dito sa loob ng mall nyo. Pero syempre, dapat maganda pagkakapwesto sa mga yon. What if you create a park or something like garden at the center? Total, kadalasan naman ng mga pumupunta rito ay ginagawa lang itong tambayan." "A park?" Tanong niya rito sa parang hindi siya makapaniwala sa naisip nitong iyon. "Oo. Para hindi naman puro building ang makikita, di ba? Damihan nyo na rin ng trash cans nyo sa bawat floor kasi kaya madalas makalat. At kung saan-saan na lang itinatapon ng mga tao ang basura nila ay dahil hindi agad nila makita ang mga trash can dito." Gusto niyang mainsulto sa sinasabi nito pero dahil nakita niya na rin mismo ang ilang lugar kung saan may naiiwang mga basura, alam niyang nagsasabi lang ito ng totoo. Now, he felt like there were a lot of things to improve with regards to their facilities. "Fine, I'll take note of that," sabi niya pagkatapos ay isinulat na niya mga sinabi nito sa kanya. "Would you like me to arrange the boutiques as well? Like per category or something?" Tanong na rin niya kahit bahagya siyang naiinis. Mukhang hindi ito magpapaawat sa pagbibigay ng opinyon nito kaya mabuti na rin na pakinggan niya mga ito. And talking about their business was far better than talking about other things such as why she still liked him. And so, after several times of listing all her suggestions about their mall, he finally was able to say goodbye to the two ladies. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o hindi sa nangyayaring iyon sa kanya. One thing he was sure of was he didn't want to spend more time with Laika Mendez. She was affecting him like no other person could it and really wasn't a good thing for him. Aray naman, daing ni Laika habang sapo ang kanyang noo pagkatapos iyong pitikin ni Heath. Nasa loob sila ng kwarto nito at naglalaro ng tong-its. Ang panalo ang siyang pipitik sa natalo. At dahil siya lang naman ang kalaro nito, ay kanina pang namumula ang noon niya dahil hindi siya manalo-nalo rito. Nagpumilit na naman siyang pumunta sa bahay ng mga ito para lang makita si Vernon. Isang linggo na ang lumipas mula nang makita niya ang binata sa mall. Tuwing maaalala niya ang pangyayaring iyon ay napapangiti na lang siya. After her conversation with her godmother, where she wondered about what she really felt about Vernon, she also started asking herself if she should just stop seeing him. But then, all her thoughts disappeared as soon as she saw him standing alone while writing some notes. Para siyang bumbilya na mabilis ang umiilaw pagkakita niya rito. Kahit may mga taong dumadaan sa pagitan nila, ay nakatutok lang ang paningin niya rito. Hanggang sa hindi niya napigilang kunin ang atensyon nito at yayain nitong samahan silang kumain ng lola niya. She also couldn't help but ask him to stay longer.
Kaya nga hindi niya napigilan ang pagsimangot niya nang sabihin nitong aalis agad ito pagkakain nila. Pero ayos na rin sa kanya nangyari. Masaya na siya na nakilala nito si Lola Leia at boto pa ang abuela niya kay Vernon. Ang kaso, kabaligtaran na reaksyon ng Lola Leia niya ang reaksyon ng mga kaibigan niya. She asked for her friends' support by asking them to meet again at the Marcelo residence. Pero may kanya-kanyang dahilan ng mga ito, kaya naman si Heath na lang ang nagtatanging kaibigan niya na maaasahan niya. Pero pagdating niya sa sinasermonan agad siya nito. Alam na pala nito na kinukulit pa rin niya ang kapatid nito kahit na pinagsabihan na siya nito. Ito ang naiipit sa sitwasyon dahil inirereklamo siya ni Vernon dito samantalang siya naman ay pinakiuusapan nito na tulungan siyang makipaglapit sa kapatid nito. Oh, sige na, sorry na. Hindi na ako mangungulit. Sabi na lang niya para tumigil na si Heath sa kasasermon. Pero lalapitan mo pa rin siya. Siyempre naman, nahangising sagot niya. Ngunit ng araw ding iyon lang niya nalaman kung bakit pinatitigil na siya nito sa panliligaw niya sa kapatid nito. Hindi lang nito masabi agad ang diretsyahan sa kanya pero madalas na palang bumibisita sa bahay ng mga ito si Kirsten. Sa katunayan ay nandun din ang babae na halos kasunuran lang niya na dumating. Bagaman mabait din ang mga magulang ni Heath at Vernon, ay sa kanya ay kitang-kita niya ang kaibahan ng pagtrato ng mga ito kay Kirsten kumpara sa kanya. Surely, there was something going on between the two. And she couldn't ask what the real score was because she felt like it was a very delicate matter of discuss with someone like her. Nalungkot siya sa kaalamang iyon. Humingi ng paumanhin si Heath sa kanya na ikinagaan ng loob niya kahit paano. Hindi lang daw nito masasabi sa kanya sa telepono o sa text ang totoo dahil hindi nito sigurado kung ano talaga magiging reaksyon niya. Mas gusto nitong sabihin iyon sa kanya ng personal para daw kung sakaling magwala siya at maisipan niyang tumalo na lang sa kung saang mangtulay ay naroroon nito para pigilan siya. Ang totoo, natawa siya sa sinabi nitong iyon. But she appreciated his concern. At parang ang malinaw at maaliw man lang siya nito ay niyaya na lang siya nitong maglaro ng baraha. Pumayag siya dahil gusto rin niyang malibang kahit paano. Kung uuwi agad siya ay malamang na magmumukmuk lang siya sa bahay at kay Lola Leia para maibuhos ang sama ng loob niya. Hinimas-himas niyang noo niya. Suko ka na? Tanong nito. Inirapan niya ito. Asa ka? Aba, talagang palaban ka pa ha? Pagmamayabang nito sa kanya habang pinagtatawanan siya. Naglaro uli sila. Ilang sandali pa ay nagbabadya na siyang matalo. Dinadaya mo na yata ako eh. Reklamo nito. Ngayon mo lang yun nalaman? Sa inis niya, kinuha niya ang una nitong nakapatong sa kama at hinampas iyon dito. Sinalag nito ang bawat hampas niya habang umaatras papalayo. Nagtatawanan silang dalawa nang may bigla silang marinig na tumikhim malapit sa kinatatayuan nila pareho. Sabay silang napalingon sa pinto. And there they saw Vernon with a serious expression, as if asking them why they were so noisy. Sumilip na rin sa kanila si Kirsten na kasunod lang pala ni Vernon. Ipinakilala siya ni Heath kay Kirsten at agad niyang niyaya ang mga ito na sumali sa kanila na maglaro ng tong-its. It was the only thing they could say so they won't appear suspicious. Normal na lang sa kanila maggaharutan. Pero baka kung ano pang isipin ng mga ito sa inabutang eksena kaya nagpasya silang yayain na lang ang mga ito. Nahiya siya at ibinalik sa pwesto ang una na hawak niya. Pagkatapos ay nagkanya-kanya na sila ng upo sa sahig. Mabuti na lang at hindi niya katapat si Vernon kaya may dahilan siya para hindi ito titigan ng diretsyo. Napapakamot na lang siya sa ulo habang nakikipaglaro kay Kirsten. Hindi pala ito marunong mag-tong-its at nahihiya lang itong aminin niyon sa kanila kahit nahahalatang halata na. Hanggang sa hindi na nakatiis si Heath, ito na ang kusa nagturo kay Kirsten na nakinig naman sa lahat ng sinasabi ng kaibigan niya kahit na mukhang naiilang. Vernon, on the other hand, was in a silent mode ever since he entered the room. Hindi niya tuloy alam kung ano ang iniisip nito tungkol sa kanila ni Heath.
Hindi na siya mapakali sa presensya nito kaya nagpaalam na rin siyang uuwi na. Pakiramdam kasi niya ay kalabisan na kung magtatagal pa siya roon. Gusto mo ihatid na kita? Tanong ni Het sa kanya habang papalabas na siya. Hindi na, thank you na lang, natetensyong sagot niya. Nang nasa kalye na siya ay sakalang siya nakahinga ng maluwag. Napailing siya habang iniisip ang epekto ni Vernon sa kanya. Napahawak siya sa dibdib niya dahil ang lakas pa rin ng tibok ng puso niya. Kahit walang balak si Vernon na makipaglaro ng tong-its kina Het at Laika ay napilitan siyang gawin iyon para hindi kahit papaano ay maghiwalay ang dalawa. He had a bad feeling about those two being in a private place such as his brother's room. Hindi naman nakasara ang pinto ay hindi pa rin niya napigilang dumaan doon, lalo na't dinig na dinig niya ang tawanan ng mga ito. He hated confronting his brother. He and his father didn't really talk to him much. Ayaw rin kasi nito ng napagsasabihan. He did try being close to him, but unfortunately, their interests were really different until they just found themselves treating each other in a civil manner. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay kinakailangan niyang kausapin ito tungkol sa ilang personal na bagay para malinawan ang ilang katanungan sa isip niya. Inabangan niya itong makapasok uli sa bahay nila pagkatapos ihatid si Laika hanggang sa makalabas ng gate nila. I have a few questions to ask. Deklara agad niya nang makita siya nito. Ano yun? Nakakunot ang naong tanong nito sa kanya. May gusto ka ba kay Laika? Napamaang ito sa kanya. Obviously, he wasn't expecting that. Kuya, hindi ko alam na interesado ka palang malaman ng tungkol sa love life ko. Pero ikakagaan ba ng loob mo kung sasabihin ko sa iyong may iba akong nililigawan ngayon? Siya naman na nagulat sa sinabi nito. Well, yes. I would be glad to know you're not secretly in love with your friend. Why? Because I don't like her for you. Why do you hate her that much? Why does it bother you? Umiling ito. It was actually their normal way of talking to each other. Kahit naman hindi sila malapit sa isa't isa, ay masasabi niyang wala silang samaan ng loob. Look, me and my college friends treats Laika as our younger sister at sinisiguro ko sa iyong hindi namin siya kinukonsinte sa pangungulit niya sa iyo. Napabuntong hininga siya. Hindi niya gustong isipin nito na pinag-iisipan niya ito at ang mga kaibigan nito ng masama. He just wanted to clear a few things. I didn't mean that, but I don't know and I want you to know why you seem to care about her that much. He was actually worried for his brother. He really thought Het was secretly in love with Laika and that he was silently hurting himself even though he wasn't interested in his friends. When we met Laika during college, we were just a bunch of boys then. Mga pasaway lang sa klase, hanggang sa maging kagrupo namin siya sa isang group project. Noong una, inaasar-asar lang namin siya hanggang sa nagugulat na lang kami na kaya niya palang makipagsabayan ng asaran sa amin. Kwento nito sa kanya na bahagyang ikinagulat niya. Kahit na halatang naiilang din nito, ay ipinagpatuloy nito ang kwento nito na siyang paliwanag na rin ito sa kanya. Anyway, we all like her guts and when we were already losing hope we could pass our philosophy subject, then due to our tariff professor, she was the only optimistic person who made us believe we could really do well with our test. I mean, we were supposed to drop our subject then, pero pinigilan niya kami at nakiusap pa siya na huwag kaming sumuko agad. Each of us had his own reason why he wanted to quit. I, for one, wasn't really interested in finishing my studies, but her words somehow woke up us in a way we didn't expect to happen. Bakit? Ano bang sinasabi niya sa'yo? Sa inyo? Ang sabi niya, huwag daw kami susuko agad sa isang bagay, lalo na't hindi pa naman namin na yun susubukan. We often heard that, but when she said those words, it was like she really wanted us to give it a try. The most amazing part was she asked our professor to wait for us to take the final exam.
It turned out me and other guys changed our mindset because of the same reason, and that was because of Laika. Napaisip siya sa sinabi nito. Noon ay alam na niya na wala na nga itong gana na tapusin man lang ang pag-aaral nito. Ilang beses na rin siyang pinakausapan ng mga magulang niya na kausapin nito at tulungan nito sa kung anumang problema sa eskwelahan. Hindi niya akalain na si Laika lang pala ang dahilan ng pagbabago nito. Ang akala niya ay kusa lang ito nag-mature at tumino. So, after hearing that, do you still hate her? Tanong nito sa kanya maya-maya. You already know my answer to that. Sagot niya bago tuluyang iniwan ito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.